Hello, good afternoon, good morning everyone. This is Mauski and welcome to Mauski's channel wherein nagtatakil ako ng mga bagay-bagay about personal finance and mental health awareness or kung ano man na gusto kong pag-usapan natin. So today, ang pag-uusapan natin ay yung 10 years journey ko sa aking Sun Life Maxilink Prime. So just a disclaimer, I'm not in any way affiliated with Sun Life, and I'm not a financial planner, and I'm also not a financial advisor, finance advisor. So this is just primarily because I am a client na gustong mag-share kung ano yung experience ko nitong sa pagkuha ko ng Sun Life Maxilink Prime or yung also known as VUL. Okay, yung madalas natin naririnig na VUL. So, I will start with the background kung kailan ko siya nakuha. First 10 years na. That was March 2015. And meron akong kasamahan sa work na nag-introduce sa akin dun sa product na Sun Life Maxilink Prime nga. Well, wala talaga akong alam way back then kung ano ba talaga yung mga VUL na yan, life insurance. But kaya ako kumuha, it's because I was an orphan or nawala yung father ko when I was just 3 years old. And during that time, 10 years ago, kapapanganak ko pa lang dun sa anak ko, sa son ko. He was born way back 2014, July. So, nung inalok ako, 2015 ako inalok ng around, March. So, he's just around 8 months old. So, inisip ko noon na gusto kong magkaroon siya ng security. Actually, wala talaga akong pakialam dun sa investment side. Kasi as we all know it, or sa mga hindi familiar, yung VUL is a combination of life insurance and investment. Okay. So, nung time na yon, ang nasa utak ko lang talaga is yung insurance side. Wala talaga akong pakialam sa investment dahil I am not that educated pa when it comes to investment. Basta ang nasa utak ko nun, kung ano naman ang mangyari sa akin, dahil 8 months pa lang siya, or kung sa amin, or whatever, sa akin, kasi ako ngayon in-insure, di ba? Gusto ko may makukuha na kahit paano man lang yung anak ko during that time. Kasi who knows, di ba? Hindi natin alam when will sad, what do you call that? Ano nga ba ibig sabihin ng sad? Sickness, accident, and pinakamalala is yung ma-take out ka na sa picture, and that would be death, which was nangyari dun sa father ko. So, kumuha ako certain face value, hindi ko na sasabihin kung ano, para lang merong makuha yung anak ko, kung ano man ang mangyari. Because we really don't know, di ba? So, as time goes by, hindi ko siya masyadong tinitignan. Actually, pero dumating din sa point, siguro 2017 or 2018, nagtaka na rin ako kasi binabayaran ko siya ng quarterly, di ba? Religiously, nagbabayad ako quarterly. So, dumating sa point na tinignan ko na siya. Ito yun actually. Yeah. This is the, anong tawag dito? Proposal. Okay, ito yung may mga pinirma-pirmahan ako dyan. So, ito siya. So, kasi marami na akong nakikita nun na, bakit ganito? Yung investment side ko is ganito, ganyan. So, dun ako, 2018 or 2017, literally, was the year na naging financially curious ako. Doon ako nag-start na magtanong kung tungkol sa investment or whatsoever. Then, alala ko, hindi lang pala itong insurance na to. I mean, itong insurance pala na to is hindi lang siya insurance. So, alam ko siya na may investment side, but I really didn't gave too much attention with regards to the investment part. So, ayun na nga. And doon ko lang talaga siya naintindihan. So, ang riders ko ay, let's check on it. Okay. Sabi natin.
which is wag niyong gagawin kapag kayo na. Yung pag-aralan siya kapag nandun na kayo sa gitna. Okay, kasi ganun ang ginawa ko. Basically, ganun ang ginawa ko. So, ang rider ko dito ay total disability benefit and accidental death, dismemberment, and disablement benefit. So, kung makikita nyo, walang critical illness, mamaya tatakil natin kung anong ginawa ko doon. Okay. So, yung investment side ko pala ay nasa, may camera yun. Ang investment side ko pala ay nasa balance fund siya. So, nung naintindihan ko siya, ang balance fund pala ay combination siya ng parang equity, fixed income, ano pa ba, yung mga, basta combination siya. Doon ko nalaman na meron palang mga ibang pwede mong paglagyan sa investment side ng VUL mo na mas babagay sa'yo, especially kapag medyo mas bata-bata ka pa. Okay? So, aral, nag-invest na rin ako sa stock market and sa mga ibang mga investment vehicle. And then, nung nakausap ko talaga, special comment or special mention sa aking finance advisor na si Attorney Sandra Ilava. So, if you wanted to have finance advisor, please feel free to message me. So, ibibigay ko kayo sa kanya. Okay? Kasi talagang, nung nagtatanong na ako, siguro 2022. Oh, yata. I don't know the time. Nung nagtatanong na ako with regards to this one, dahil yun nga, sinabi ko sa inyo, kung kailan nandun na ako, nasa kalahati na ako ng journey ko, doon lang ako talaga nagtanong. So, marami kong tinanong sa kanya. So, in effect, ang naintindihan ko, ang ginawa ko is, pinagpatuloy ko na itong VUL, kasi nga, ang iniintindi ko dito is yung life insurance and the VUL, or I mean the investment part. So, sa una talaga, hindi mo mararamdaman na meron kang iniinvestan. Okay? Yun yung misconception eh. Sa una kasi, talagang full-on insurance lang. Binabayaran mo yung mga fees, insurance, or whatsoever. Pero nung dumating na ako sa mga 6th year, 7th year na, doon ko na nararamdaman na dagdag na siya dun sa fund value. Okay. Yung fund value or investment side ko, I mentioned a while ago that it was invested in balance fund. Inilipat ko siya into index fund. Kasi bata-bata pa naman ako. So, I still have that horizon na pwede pa akong magtrabaho, pwede ko pa siyang dagdagan. Kasi ang index fund would be the top 30 companies in the Philippines. So, sa stock market siya. So, hindi ako pumunta doon sa balance. Kasi yung balance, kasi mas mababa yung risk. Ang balance fund is mas mababa ang risk niya. Mas mababa din yung return niya. Pero, nung inilipat ko siya sa index fund, doon medyo mataas yung risk niya, mataas yung possibility na bumagsak or bumaba. Pero, mas mataas din yung return niya in the long run. And mas bagay ang index fund kapag malayo or matagal pa yung horizon mo na pwede ka magtrabaho, pwede ka maghulog, or mag-ipon sa kanya. So matotal, binayaran ko lang ng binayaran religiously up to actually it was 7th year or 8th year na huminto na ako sa pagbabayad nung standard. Halimbawa, ang quarterly mo, halimbawa lang, is 6,000. So, on my 8th year, let's just say, naabot na niya yung amount na kailangan mong bayaran. Halimbawa, 240,000 or magkano ba? So, pag naabot mo na yun, pwede ka na actually na hindi magbayad yung amount na na-cover mo na yung buong fee or I mean buong halaga ng insurance policy na kinuha mo. So, at the 8th year, 8 or 7, I'm not good in dates na. Pero basta at certain point, huminto na ako sa pagbabayad ng amount quarterly. Kasi pwede na siyang kuhanin dun sa fund value.
Okay? So, ang ginagawa ko na lang, instead of, let's just say, 6,000, naguhulog na lang ako per year or kung kailan ako may pera ng 2,000, 3,000, para madagdag na doon sa pinaka investment side ko, which is already in the index fund. So, ganun. Hanggang naabot ko ngayon yung pang 10th year. Okay? So, ganun na lang. And hanggang umabot naman siya lagpas 10 years, magbabayad ka pa rin naman. But not necessarily yung premium mo na, in my example, 6,000, hindi na 6,000. So, kapag prepare ka na lang, para lang hindi maubos yung nasa fund value mo. So, halimbawa lang, may 200,000 ka doon sa fund value mo. Pag hindi ka nagbayad, o hindi ka nagdagdag, so after ng 10 years mo, kakaltas na ng kakaltas sa 200,000 yung fee, which is yung fee ko is 256 pesos per month, kasi yun nga ang binabayaran din, isa sa binabayaran natin sa VUL, yung merong nag-aasikaso or merong parang manager, merong service ang Sun Life sa iyo. So hindi talaga natin matatanggal yun. Okay? So, going back, nireview ko rin at wala nga palang critical illness yung kinuha ko. Pinagpatuloy ko yung VUL and at the same time, kumuha ko ng Sun Life Assure. So, parang pandagdag na lang din yun sa aking, sa aking benefit or sa protection ko. So, I have Sun Life MaxiLink Prime and now, taon-taon ako nagbabayad ng term insurance, sort of a term insurance which is Sun Life Assure. So, mahalaga na habang bata pa yung anak ko noon is meron akong life insurance because kung maliit pa yung anak mo, mas malaki ang responsibility or dependency niya sa'yo. So, ngayon masaya ako kasi mag-11 na yung anak ko and happy to say naman na wala pa namang nangyayari, huwag naman sana. Pero at least, habang tumatanda yung bata or habang tumatanda yung mga anak mo, mas nagiging yung life insurance mo is pang-backup na lang. Hindi na siya yung, nandun na sila sa papunta na sila dun sa tumatanda na rin sila at nagkakaroon na rin sila ng malay para in the long run, may capacity na rin sila na buhayin or mag-isip para sa sarili nila. Okay? So, ayun lang. That's how my 10 years right now. And just to add, meron akong loyalty gift from them, which is around 2,000 or 2,500 plus. Basta mga ganon, na regalo nila pang 10 taon. Okay? So, advisable ba ang Sun Life MaxiLink Prime? Kung marunong ka ng buy term or kung marunong ka sa stock market, well, hindi ko mapipigil kayo. You can do BTID. I'll try to give that or discuss that one as well. Maganda rin yun kasi magbabayad ka na lang ng term, tapos meron kang ng term insurance, tapos meron kang side na investment. Pero kung totally wala ka talaga, wala kang alam, this is good kasi nga protection siya. Huwag mo na isipin yung investment side, yung protection side ang pinakamahalaga sa kanya. Na meron yung mga anak mo, especially kung maliliit pa sila. Okay? Or kung wala ka namang anak, kung single ka at may mga pinag-aaral ka naman and you want them to be covered, that's also good na meron ka ganito. Okay? So, ang lagi ko sinasabi, do your own research, and take your own risk when you are investing or inilalagay mo yung pera mo sa kung saan mang investment vehicle. Okay? So, I hope this video makes sense. So, ngayon, ano nga bang mangyayari? Tapos na yung 10 years ko, magbabayad na lang ako ng 256 pesos or kung magkano man na ikakaltas sa fund value ko buong buhay ko hanggang age, I think, 80, mga ganun. So, buong buhay ko na
open yung or pwede kong magamit yung life insurance ko, okay? So, sa ngayon, nagbabayad ako mga 3,000, 5,000 per year kapag may pera para makover niyo yung fees and at the same time madagdagan kung ano yung nasa life insurance or nandun sa index fund na investment side ng policy ko. Okay? So, if you have any questions, may malabo ba sa sinabi ko? Sorry naman. And if you do have any comments or whatever, please feel free to comment down below and sagutin natin yan along with all the people na nood ditong vlog na to. Again, this is Mauski's channel. I am Mauski and thank you for supporting this channel. Please subscribe. Don't forget to subscribe and like my video. Bye-bye!